Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. So, shocking yung news. I think kahapon ko pa nalaman, kahapon ng umaga ba, yung ni Mike Enriquez, pagpanaw ni Mike Enriquez, no. Reakan natin yung yung tribute ng 24 oras dito sa nangyari, 'di ba? Actually napanood ko na to kagabi. Nadaanan ko sa YouTube. Pero ngayon ko lang re-reakan. Kasi naging emotional si Mel Tiangco dito eh. 'Di ba kilala naman natin si Mel Tiangco, kasama niya na si Mike Enriquez matagal na panahon na. Sa pagkakaalala ko ay yung saksi, 'di ba, 10 PM na balita na 'yon, 'di ba? Pero nung araw, pagkakaalam ko nung araw kasi, ang saksi ay pinantapat sa TV Patrol. Tama ba ako, mga kababayan ko? Parang gano'n, nakasama si Mel Tiangco doon eh. Kasi 'di ba umalis si Mel Tiangco sa sa Channel 2. Hindi, ni-research ko lang 'to, baka sabihin niyo gano'n ako katanda. Hindi, pagkakaalam ko lang, 'di ba? Kasi parang nabasa ko na yung history niyan eh. Kasi parang correct me if I'm wrong Mike Enriquez yung topic natin, din naman si Mel Tiangco eh. Ang pagkakaalam ko nga may sinampang kaso si Mel Tiangco sa Channel 2, 'di ba? Basta something about sa trabaho niya yata. Kaya umalis siya sa Channel 2, lumipat. Pero correct me if I'm wrong correct me if I'm wrong. Hindi po ako sure doon. Basta ang topic natin si Mike Enriquez. 'Di ba? Then natalo yata si Mel Tiangco sa kaso doon eh. Neto lang na ibaba yung resolution noon, 'di ba? Just imagine, ang tagal-tagal na. Anyway, sa pagkakaalam ko, nakasama si Mel Tiangco doon sa unang yung saksi. Saksi, gumaganon-ganon pa nga sila nung dati, di ba? Anyway, i-play natin tong tribute nila kay Mike Enriquez. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez. Bakas kay Mel Tiangco yung yung pagiging emotional niya. Siyempre hindi biro yung hindi biro yung pinagsamahan nila ni Mike Enriquez eh. Parang naging beyond na sa co-worker yung At some point, correct me if I'm wrong uli, 'di ba? Chichismis tayo ng konti. At some point yata parang na-chismis pa yata yung dalawa na yan. Guni-guni ko lang. Kasi dati noon, 'di ba? Parang biruan lang yata nila dati 'yon, para na chismis pa yung dalawa na 'yon dati, 'di ba? Si Mel Tiangco at si Mike Enriquez. Paki-correct ako, hindi po confirm 'yon. Parang ko lang, parang medyo sa biro lang nila habang nasa news sila. Kasi 'di ba? Ito yung unique kay Mike Enriquez eh. Kapag yung ibang mga news anchor, katulad nila Noli De Castro or nila Ted Filon, sino pa ba yung mga sikat na news? Talagang kailangan professional sila. Kailangan hindi sila nagkakamali. Pero bukod tangi, 'di ba? Si Mike Enriquez lang yung pwedeng umubo-ubo at nag-excuse me po na pwedeng palampasin. Kasi talaga namang hindi dahil sa nakakatawa, kasi feeling mo kasi si Mike Enriquez uncle mo eh. O parang parang kamag-anak mo, 'di ba? Parang pag nagkamali siya doon sa trabaho niya, doon sa parang kaya natin palampasin. 'Di ba? Samantalang pag ibang tao yung
yung gumawa nun, di ba? Parang, ano ba yan? Unprofessional. Pero pag si Mike Enriquez ang gumawa nun, parang, excuse me po, nagiging iconic eh. Pati yung boses niya, di ba? Yung the way siya magsalita. Si Mike Enriquez. Siya po ay 71 taong gulang. Si Mike po ay halos 2 dekada nating nakasama gabi-gabi dito sa 24 oras. Mahigit 20 taon din siyang naging host ng public affairs program na investigador. Si Mike po ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging Senior Vice President and Consultant for Radio Operations ng GMA. Siya rin po ang host ng Super Balita sa umaga at saksi sa Double B, sa Super Radio DZBB. Mahigit 50 taon ng buong pusong naglilingkod sa mga manonood at tagapakinig si Mike 1995, na nagsimula sa industriya noong 1969. 1969 siya sa broadcasting. Then, naging part siya ng GMA Network 1995. So, 54 years na sa service si Mike Enriquez. At naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagluluksa po ang Board of Directors, Management at Empleyado ng GMA Network Incorporated sa pagpanaw ni Mike. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. Yung sa naalala ko nung nag-aaral ako ng college, di ba? Pag nagluluto si Manang nun, si Manang kasi yung ano namin yung parang maid namin sa bahay. Yan na yung alarm clock ko sa Mike Enriquez. Dahil nasa double B yan, di ba? Merong ano yan sa double B sa radyo sa umaga. Naalala ko nun, no, pagka alimbawa mumulat ako, ang klasiko kasi 8 ng umaga. So, gigising ako mga alas 7. Malapit lang naman kasi school dun sa bahay namin before sa Valenzuela eh. So, naalala ko nun, pagmulat ko, naririnig ko na yung boses ni Mike Enriquez niyan. Noon pa. 'Di ba? Hindi, maka-channel to yung mga tao sa bahay namin dati noon. Pero yung pagkadating sa mga news na ganyan, maka Channel 7. I don't know kung 'di ba? Pero kung pag-uusapan ng mas iconic, pinaka-iconic talaga si Noli De Castro bilang anchor. Si Kabayan Noli De Castro. Pero pagdating sa yung boses kasi, 'di ba? Magbo-burn talaga sa isip mo yung boses ni Mike Enriquez. Yung I don't know, weirdo siya magsalita pero klaro eh. Tsaka merong specific siyang tono na hindi naman annoying eh. Pero talaga tumatatak sa isip mo na pagka in-spoof mo si Noli De Castro, hindi mo kayang spoof si Noli De Castro. Kasi hindi naman, wala namang sa boses ni Noli De Castro, wala namang special eh. Ang special lang kay Noli De Castro yung term na kabayan. 'Di ba? Pero si Mike Enriquez, kahit hindi siya magpakilala, i-impersonate mo lang yung boses ni Mike Enriquez, malalaman mo nang si Mike Enriquez 'yon. 'Di ba? Naalala ko lang kung paano naging part ng buhay ko si Mike Enriquez. Kahit hindi ganoon ka, 'di ba? Yung gigising ka lang araw-araw sa boses niyan sa umaga. Hanggang umalis ka na school. Then pag uwi mo galing school, magbabalita na siya pa rin yung yung nagsasalita. Sa mahigit 50 dekada niya sa industriya ng broadcasting, hindi maikakaila ang tatak at kontribusyon ni Mike Enriquez sa trabahong kanyang minahal ng buong puso. Siya po ang kasama natin sa pagtutok sa malalaking balita at sa pagiging saksi sa kasaysayan. Ang aming kaibigan, kapuso at kasamahan,
minahal at inabangan din ng milyong-milyong mga Pilipino. Eats or presents. Yun ang ano yun, yun ang hindi naiintindihan ng mga ano. Kasi alam ko, ito si Mike Enriquez may sakit to eh. May diabetes to, di ba? Si Mike Enriquez. Tapos ang pagkakaalam ko dyan, na open heart surgery pa. Kaya, let's say halimbawa may pinagdadaanan kayong similar na situation. Halimbawa kayo may karamdaman, may ano, 'di ba? Instead na mang-away kayo na mang-away. 'Di ba? Yung gamitin yung lakas yung mga taong sumusuporta sa inyo. 'Di ba? Kasi pag nawala kayo, nakita mo yung pain. Kasi minsan kasi ang inaakala niya katulad ng tatay ko dati. 'Di ba? Nung may sakit siya, akala niya wala nagmamahal sa kanya, wala nag-aano sa kanya. Pero namatay siya. 'Di ba? Kahit paano may umiyak naman sa amin. Ibig sabihin, naka-apekto siya ng buhay. Lalo na yung mga tao na talaga nagmamahal sa iyo. 'Di ba? Yun ang hindi naiintindihan minsan. Ito, unusual itong sinasabi ko, ano? Madalas kasi, ang sinasabihan natin yung mga naiiwan eh. Diba? Nung nabubuhay pa, bakit hindi mo i-recognize, bakit hindi mo kilalanin, ngayon patay na kinikilala. Ngayon, dun tayo sa side nung madededs. Diba? Tinan mo yung impact na naging mabuti si Mike Enriquez sa mga niya eh. Sa mga kasamahan niya eh. Although na may naririnig ako intriga kay Mike Enriquez before. Kasi may kakilala ako na ayoko na sabihin. Pero hindi maganda yung narinig ko kay Mike Enriquez before. Pero do sa career niya, 'di ba? Nakikita natin yung mga nagmamahal talaga sa kanya na masyadong affected na nawala. Sana yun ang iisipin ng mga tao na may pinagdadaanan ngayon na sinasabi laging na lang nilang tinitake for granted na ano lang naman yan kasi hindi sila yung nagpapagaling, 'di ba? Sila yung kaya ka nga ini-encourage lumaban eh. Kasi hindi mo alam yung pain na maidudulot do sa mga taong iiwan mo. Kaya kung may pag-asa ka pa, lumaban ka. 'Di ba? Hindi yung lelembot-lembot ka dyan. Kasi, di ba, marami nagmamahal sa ibig sabihin kasi talagang, importante ka sa buhay. Katulad nito nila Mel Chanco, nila Vicky Morales. Kita mo kung gaano sila ka-affected. Just imagine, nasa professional level sila dapat. ng moment na yan. Kaya lang hindi nila talaga mapigilan. Kasi masyadong affected yung mga... Just imagine, kaibigan lang yan ha. How much more kung talagang kadugo nila yung si Mike Enriquez, di ba? Yan ang sinasabi ko kapag halimbawa, wala kayong pake dun sa mga taong nagmamahal sa inyo. Di ba? Akala nyo kayo lang yung nahihirapan. Akala nyo kayo lang yung may pinagdadaanan. Hindi mo ba naiisip na habang ikaw ay nahihirapan din, ay nahihirapan din yung mga taong nagmamahal sa'yo? 'Di ba? Lalo na halimbawa kung nasa iyo na lahat ang chance. Nasa iyo na lahat ng ang gagawin mo na lang, 'di ba? Wala ka nang poproblemahin sa lahat. Ang gagawin mo na lang, lumaban na lang. 'Di ba? No choice eh. Ang kakatwiran sasabihin, bakit kayo ba yung nasasaktan pagka ako yung tinuturokan ng something? 'Di ba? Kayo ba yung nasasaktan? Kayo ba yung given na yun eh. 'Di ba? Yung mga nagmamahal sa'yo, kung pwede nga lang sila yung pumalit diyan sa position mo, kaya lang no choice, kailangan mo talagang lumaban. Hindi lang ikaw yung nakakaranas ng pain sa kalagayan mo, kundi yung mga tao nagmamahal din sa'yo.
'Di ba? Yung sana naiintindihan mo sa utak mo. Hindi yung aanuhin mo ng 'di ba men, nakakabwisit kasi minsan eh. Yung parang ang feeling nila tinutulak lang silang magpagaling for the sake lang na alam mo yon na magpagaling ka. 'Di ba? Parang feeling lagi pinaplastic lang siya. 'Di ba? Hindi niya naiintindihan yung impact ng just in case na mawala ka sa mundo, yung impact nun doon sa mga maiiwan mo. 'Di ba? Isip-isip din pag may time. Parang napalayo na yata ako. Dito kay Mike Enriquez. Easy Double B. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw. 6 na minuto Sila ni Joel, 'di ba? Yan naabutan ko lang yun before eh. ito makalipas sa kapitaw ng Minsan nga si Arnold Clavio pa kasama niya eh. umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? Hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig Sabi nga ng ilan same pa rin. ang naghahatid sa atin ng mga balita. Oo nga, trademark niya talaga yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na kahit hindi magpakilala, marinig mo lang yung boses na yan. O kahit gayahin yung boses na yan. 'Di ba? Sino-sino mga taong may ganyan? Si Gus Abelgas, may ganyan din na sino pa ba? Kuya Cesar, Mark Logan. 'Di ba? Iilan ba yung mga si Ted Pailon kasi merong kaboses yung kasama ni Mike Enriquez si Joel. Kaboses ni Ted Pailon yun eh. 'Di ba? Yan yung mga yung madalas na nagiging successful sa field na ganyan. Kasi nga ito si Mike Enriquez nag-start to sa sa radyo. Kaya talaga yung boses niya talaga yung tumatatak sa atin. Kahit na yung pagmumukha niya nilagay mo sa TV, 'di ba? Boses niya pa rin talaga yung mangingibabaw. Walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. I'll read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Oras po natin, 7:38 seguros. Tututukan natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako eh. Itong mukha na ito, hindi, real talk lang Hindi naman talaga. Pero kasi, dito natin mapapatunayan na pwede ka maging successful kahit na 'di ba? Usually kasi yung mga nagiging successful pagdating sa TV, 'di ba? Kailangan kasi complete package ka eh. Ganoon kasi dito sa Pilipinas. Punta tayo dun sa mga singer, 'di ba? Kasi dito, pag nag-invest sa'yo ang mga producer or kahit sinong talent agency, kailangan magamit ka ng magamit. 'Di ba? Halimbawa, singer ka. Kung ikaw ay bibigyan ko ng contract bilang singer, dapat complete package ka, pati itsura mo. Diyan na yung basura, wait lang ha. Tatapon ko muna. Natatawa ako, lumabas ako, nakamaskara ako. May dala-dala akong basura, inaabot ko sa garbage truck. Sabi ganun. Ayos ka, sir ha. Anyway, pagpatuloy natin. Ganda ba na maskara ko? Kalahati red, kalahati green. Diba? Green. Anyway, pagpatuloy natin. Nasaan na ba ako?
Yung dun sa 'di ba? Pag nag-hire ka kasi ng let's say singer. Sa artista okay lang na depende kasi sa role mo, pero halimbawa, singer ka na nagpapakilig ka, no? Halimbawa, kumakanta ka ng love song. 'Di ba? Ang hahanapin sa'yo, hindi dito sa Pilipinas, hindi sapat na maganda lang ang boses mo. Dapat gwapo ka din or maganda ka rin. Kasi nga, yung i-invest sa'yo ng mag-i-invest sa'yo, kung ano man ang tawag doon, kung producer man yan or talent agency, yung hahawak sa'yo. Di ba? Ang hangga't maaari, magagamit ka na magagamit. Kaya kailangan gwapo ka din kasi pwede ka maging artista. 'Di ba? Pwede ka maging commercial model. 'Di ba? Talagang gagatasan ka dito. Kaya nga napapansin nyo, 'di ba? Yung diwa ng pagiging singer dito sa atin, parang nawawala na. Yung mga panahon nila Gary Valenciano, nila Ogie Alcacid, wala na yun eh. Ano ang unique sila Martin Nievera? Ano ang mga unique dun sa mga tao na yun? Kasi sila mismo yung gumagawa ng kanta nila. Yung mga sumisikat na singer ngayon, 'di ba? Puro revival na lang. Halimbawa kung ano yung kanta ngayon, kinanta ng foreign artist, kakantahin ulit dito. 'Di ba? Then yung mga kakantahin ulit, kakantahin, 'di ba? Parang naglulukuhan na lang tayo eh. Nagigets nyo ba yung point ko? Anyway, balik tayo dito kay Mike Enriquez. Pero kay Mike Enriquez kasi, 'di ba? Hindi na yung mukha niya, hindi na siya factor sa kanyang kasikatan. Kasi sa bagay, yung larangan din naman ni Mike Enriquez, hindi naman talaga entertainment yung business niya, Pero lumalabas pa rin kasi siya sa TV. As much as possible, dapat presentable. Hindi ko naman sinasabing hindi presentable yung itsura niya. Kaya lang syempre, ang nagdala kay Mike Enriquez talaga yung will niya, tsaka yung kung anong meron siya, yan ang hindi mo may explain talaga eh. Meron siyang tinatawag na X factor, charisma. Yun ba yun? Tama ba ako, mga men? Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Nangawag nila ako for a meeting. Sabi nila, gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila mabilis, mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot, tapos ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. Ito isa sa mga iconic na program during ako ay lumalaki. 'Di ba? Yang investigador na 'yan. Hindi namin kayo tatantanan. Doon nag-start yung tagline na 'yan eh. At may nangungulit na naman dito sa paa ko eh. Nabubwisit ako dito sa pusa na 'to eh. Mahawakan lang kita. Kasi kuskus sa paa ko. Anyway, balik tayo dito sa nabako, sa investigador, 'di ba? Naging iconic yan kasi yung larangan kasi ng investigative journalism. Yung halimbawa yung sinusugod-sugod yung parang iimbestigahan talaga. Ang naghahari diyan before, mga tulfo talaga nun. Naalala niyo yung mga program nila? Alam ko matagal na yan si Ben Tulfo, matagal na yan dati eh. Ang gumagawa niya si Ramon Tulfo noon. 'Di ba? May program dati yan na isumbong mo kay Tulfo noon pa. Way back siguro dati na hindi pa nauuso yung Rapi Tulfo in action noon.
si Rapi Tulfo in action parang hindi pa masyadong prominent sa sa ganyan larangan nun. 'Di ba? Ang naaalala ko niyan, yung kuya nila si Ramon Tulfo, 'di ba? Then si Bitag, si Ben Tulfo. Nagkaroon ng Mission X sa channel to si Erwin Tulfo. Tama ba ako? Then ito na si Rafi Tulfo na. Pero yung ganito kasi na-entertain ang pinaka natatandaan kong episode ng Investigador, naalala niyo yung police na videohan na nagsashabu. Yun ang natatandaan ko noon dito sa program ng Investigador. Ganun dati ang format niyon. Malatulfo dati ang format ng Investigador noon. Ngayon, hindi ko naintindihan, parang drama na lang Diba? Parang drama na lang siya hindi ko naiintindihan. Parang wish ko lang, diba? Ganun din. Tapos nagkakaroon na rin ng mga sex scene, diba? Hindi maganda. Marami na nagrereklamo At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino. Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan, nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Manong Mike. Mula giyera sa Iraq. Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan Ngayon, ito na, sa lupa. Pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tignan niyo ang mga tao. Pero gusto ko ring anuhin si Jessica Soho din. Ginagawa din ni Jessica Soho dati yan Yung ganyan. 'Di ba? Kahit ako, believe ako kay Jessica Soho talaga pupunta ng Iraq yun. Si Jessica Soho, kahit nasabihin mo na malaking babae yun, ang mataba, nakala mo hindi makakatakbo yun. Talagang malupit yung si Jessica Soho. 'Di ba may scene pa no na kino-cover nila na bigla may sumabog na bomba sa Iraq. Si Jessica Soho. Yan, sila Mike Enriquez yan. Mga sumusugod yan sa mga dati. Pero parang syempre dahil siguro nagiging tumataas na yung ranggo nila kumbaga nagiging general na sila. Hindi na nila ginagawa yan. Pero may gumagawa pa rin ba yan ng mga reporter? Meron si Emil Sumangil sa Marawi, Di ba? Ang hakot na nung mga karga nung grabe yung Yolanda, no? Puti. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na EDSA 2 para sa pagre-resign ni Presidente Estrada hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang sidhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man. Legendary, para si Donsky. Legendary. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing. Di ba?
Siya lang ang nakakagawa niyan. I don't know, ginagawa ba ng ibang newscaster yan, yung ganyan? Diba? Siya lang ang nakakagawa niyan, men. Pag yung ano yung trip niya. Sa pagbabalita, kanya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Kung saan galing yung bagong strain o uri hindi po yung coronavirus, ng Di ba? Manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick. Hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahin ka, dapat mag-i-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Dito parang yatang may sakit na siya dito, ano. Alam ko ang sakit nito, diabetes eh. Na-mention ko na ba kanina bago pa mag-start yung vlog? Then, na-bypass na yan eh. Nahati na yung dibdib niya eh. May ginawa na sa puso niya eh. Ni Mike Enriquez eh. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? Ka na? Yes! Maaga. Maaga pa na singilan mo? Oo, para magkaalaman. Ngayon pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Hindi totoo yun na hindi mo na maririnig yung boses. Hindi mo na siguro makakausap, pero hindi mo na maririnig mo pa rin yung boses. Ganyan yung sinabi ni ni Brother Eli Soriano noon eh. Nung tinanong siya, 'di ba? Brother Eli Soriano, paano pagka namatay na po kayo? Sino po yung magpapatuloy ng ginagawa nyo? Ang sabi ni Brother Eli Soriano, kasi halos yata ng mga tanong sa Bible ay natanong na sa akin. At lahat yun ay recorded. 'Di ba? Recorded lahat 'yon. Mawala man ako sa mundo dahil sa technology na binigay ng Diyos, 'di ba? Maririnig at maririnig niyo pa rin ako. Na 'yun ang nangyayari ngayon, 'di ba? Kumbaga isa na ring way ng Diyos siguro na magkaroon tayo ng ganitong technology kasi yung panahon ni Jose Rizal wala namang ganito eh. 'Di ba? Pero nung dumating tong mga ganito, yung mga nare-record yung mga ganyang bagay, 'di ba? Yung mga mahal natin sa buhay na nawala na, yung mga iconic na public figure katulad ni Mike Enriquez, 'di ba? Magiging immortal sila. May immortalize yung contribution nila sa society natin. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Gabay namin sa paghahatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike. Hanggang sa ating muling pagkikita. Nakakatakot yun no? Yung huling sa ating muling pagkikita. Parang saan na ba kayo magkikita? Anyway, mga kababayan ko, 'di ba? Katulad doon na mention ko, alam ko sakit talaga nito, diabetes eh. 'Di ba? Kami may lahi na ganyan. Ang mga usual na tinitira ng diabetes, kadalasan number 1 heart. Pangalawa, yung mga lethal hindi na kasama yung mata, yung 'di ba? Doon tayo ang diabetes kasi mismo, hindi naman nakakamatay ang diabetes eh. Mamamatay ka diyan sa complication ng diabetes. Number 1 heart, pangalawa kidney. Ano pa ba yung Yun lang naman na alam ko na ng diabetes eh. Heart, kidney, stroke. Kasama na yata sa heart. Sabagay iba ang stroke sa heart attack, 'di ba? Ang stroke, 'di ba, parang may nag-rupture na blood vessel mo. Kapag ka-weak yata yung blood vessel mo, kung napapansin mo, madalas ka mag-bleed. 'Di ba? Mag-iingat ka na, huwag matigas ang ulo mo. Huwag matigas ang ulo mo, please lang. 'Di ba? At mag-concentrate sa pagpapagaling kung may mga ganyan na. Kasi kung nakakaramdam ka ng mga ganyang bagay,
ito na yung time para mag-concentrate ka sa health mo. Lalo na kung hindi mo naman problema yung resources mo, katulad ni Mike Enriquez, di ba? Kaya lang, syempre, kahit talagang labanan mo, kung nandyan na eh. Ano ang ibig ko sabihin dito? Gawin natin ang lahat para maging masaya ang buhay natin. Huwag nating ubusin sa kakakalkal ng mga bagay na ikaka-stress natin. Di ba? Doon tayo mag-focus sa mga nagpapasaya sa atin. Kahit, alam nyo mga men, lahat naman wala namang wala namang permanent sa mundo eh. Di ba? Wala namang permanente sa mundo men eh. Yung nag-aalala ka, baka ayoko ng mahalin ng isang tao kasi mawawala din siya sa akin sa kung anumang dahilan, di ba? No, mali yung pananaw na yon. Kahit pa sabihin mo sure mo nang makakasama isang tao, yun nga ikakasal na nga lang men, di ba? Namamatay pa eh bago ikasal eh. Sure na sila nun, di ba? I mean, ibig ko sabihin, lahat tayo maaring mawala sa isa't isa sa isang iglap. Kung ano pa yung dahilan niyan. Kaya instead na mamroblema ka ng walang bagay, i-cherish mo yung every moment na kasama nyo ang isa't isa. 'Di ba? Kaysa magre-rely ka na lang sa mga memories nyo later on. Tapos may regrets ka na, sana hindi ko inaway-away to, 'di ba? Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.